totoo naman, parang bumibilis ang mga investigasyon kaugnay ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Pero may nakikita tayong pagbagal o tila pagtatakip sa posibleng koneksyon ng dinastiyang Marcos sa mga isyong ito. At yun nga no, mga kabayan, yan pa rin po sa usapin patungkol sa issue ng nakawan sa ating bansa. Napag-usapan nga po dyan sa kay Ted Filon, kay Sir Ted, yung sinabi po ni Auntie Claire na kung saan sinasabi po niya na wag daw pong mabahala dahil mayroon daw pong batas, nasa ayos na daw po, may sistema daw po, at bumibilis daw po na makakasuhan yung mga involved sa anomalya. Pero si professor nga po na naimbitahan, ang kanya pong nabanggit, ang bumibilis lang daw pong kasuhan, yung mga pro Duterte, si Pangulong Duterte, si VP Inday Sara, maging yung mga kaalyado po nila. At inabagay bumabagal at nawawala po sa eksena yung mga kaalyado po ni Junior, yung pinsan niya at si Saldico, yung mga nasa circle po nila. Totoo naman po no, mga kabayan, na ganun po talaga yung nangyayari. Kahit po sinong taong kausapin po ninyo, kahit sabihin mo dilawan pa yan, madilawan, pinklawan, obvious na obvious po yung ginagawa ng gobyernong ito. Inililihis po nila yung usapin doon sa flood control dahil alam po nilang tatamaan po si Junior dahil siya po yung pumirma doon sa budget na yan. Di ba pinagmamalaki po niya ni Junior na binasa niya daw po yan? Binasa niya daw po yan back to back, walang tulugan. Para ng pirmahan, at pinirmahan niya po yan. Ibig sabihin, pinayagan niya po yung pinsan niya at si Saldico na nakawan ang kaban ng taong bayan. Kaya po naghuhugas kamay yung hinayupak na yan. Ngayon, dinadivert po nila ito sa paraang ang kakasuhan po nila at papaingayin sa mainstream media yung mga Duterte para makalimutan po ng taong bayan yung pinaggagawa ng pinsan niya at si Saldico. Di po ba? Naisip niyo po ba yung mga bayan? Dahil ang tatamaan po dito ay si Junior dahil siya po yung pumirma nung budget. At pinagmamalaki pa niya na binasa niya daw back to back, wala dong blanco. Inaprubahan niya, ibig sabihin, inaprubahan niya rin, yung ginawang kalokohan ng kanyang pinsan, at ng kanyang mga kaalyado. Ito mga bayan, panoorin po natin yung pag-uusap patungkol dyan na Sir Ted Filon, DJ Chacha, at ni Professor. Di ko alam kung anong pangalan ni Professor ito mga bayan, Professor David, Professor David. Panoorin po natin to mga kabayan. Morning po sir, welcome back to the show. Sir, siguro dahil nabanggit na rin ni Manong Ted yung tungkol kay dating Yusek Roberto Bernardo, I'm sure nakasunod din po kayo dito sa mga balita na nangyayari sa ICI. Ano pong reaksyon ng inyong grupo dito sa magkakasunod na hindi pagdalo ni dating Yusek Bernardo dyan sa ICI? Alam mo, nakakainis na rin yung nangyayari kasi nakadalawang postpone na or pangatlong postpone na yata ng appearance nga ni Yusek Bernardo. Tapos parang ang balita ay November 11 or lagpas pa ang pagsalang niya. Di umano ay may sakit pero hindi naman ipinapakita ang certification ng doktor na talagang may sakit. At para lang maaalala ng ating mga kababayan, si Yusek Bernardo yung nagsabi na alleged bagman ni Senator Escudero si Maynard Ngu. Di ba kahapon nga meron na namang concerned citizens letter ni John Santander, binabanggit yung posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta at ni Maynard Ngu. Pero apparently pag kinalkal pa natin yung laman ng letter at na-confirm natin, meron na palang 2020 media report ang bilyonaryo, isang news page, na nagkaroon ng fundraising for Bongbong Marcos 5 million pesos per plate sa isang establishment na pag-aari ni Maynard Ngu.
Ngayon, syempre sasabihin ng iba, noong 2022 pa yan Pero yun nga 'di ba? So ngayon, may mga sumusulpot na bago. 2022 pala, parang may mako-connect the dots na tayo dito. And take note na hindi ito ang unang beses na may mga ganitong alegasyon sa mga campaign donors or fundraising for President Marcos, no? 'Di ba mas nauna na yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism na si President Bongbong Marcos at si Vice President Duterte ay pareho palang tumanggap ng campaign donations from contractors. So sa lasalabit na ito, sabit yata sila. So ang patanong 'yun, no? Sabit yata sila. So kaya dapat imbestigahan ng ICI, no? At sa tingin natin dito nagkukulang yung ICI at nagmumukha silang panakipbutas or cover up, no? Parang pinagtatakpan nila yung mga nasa poder kasi paulit-ulit na lang na postponement. Bakit hindi nila sa ospital o sa clinic puntahan at hingan ng testimonya si Yusek Bernardo? Kasi parang ang tagal na ng mga postponement, no? So parang hindi na pwedeng ganyan. Magmumukhang cover up. Lalo na at hindi naka-livestream ang mga hearings. So yun ang unang kailangan gawin ng ICI. I-livestream nila kasi otherwise nagmumukhang moro-moro, hindi natin alam ang nangyayari at talagang maaakusahan sila ng mga mamamayan na baka ito ay whitewash o cover up para mapagtakpan ang mga nasa poder. So yan ang reaksyon natin at nakakagalit ito kasi pera ng taong bayan ang ginagamit ng ICI sa kanilang operasyon for sure, di ba? Ang nag-create ka ng gobyerno dahil sa galit ng taong bayan. So para saan pa na nandyan sila kung hindi nila magagawa yung kanilang tungkulin na mabilis na imbestigahan ito at imbestigahan lahat, no? So kung hindi natin makukuha ang buong katotohanan na aabot sa lahat ng nasa poder, ay baka mas maganda pang mag-pack up na ang ICI at wag nang sayangin ng pera ng bayan, no? Kung hindi nila magagawa yung tungkulin nila. So yan ang ating reaction dyan. Oo, salamat po Professor. Pero again, uulitin natin, lahat naman talaga ito ng mga nabanggit na ito are all just allegations as of now. Pero naiintindihan namin where you're coming from. Kasi nga, para sa inyo, key witness ito. Pero uncooperative, pero para po sa inyo, base dun sa mga narinig ko, para bang tama, hinahayaan ng ICI na mangyari ito? At hindi mo lang nabanggit doon din sa mga balita sinasabi, pangatlong beses na nga po ito na hindi niya pagdalo dahil may sakit pa rin daw, pero yung med certificate to follow. Paano kaya yung ganun? Yan, ang nakakagalit, no? Gagaya na nabanggit natin, di ba kahit sa mga ordinaryong manggagawa, kapag ikaw ay absent, hihingan ka ng certification na bakit ka umabsent, di ba? So dito dapat mas mahigpit kasi pera ng bayan na nakataya dito at saka paulit-ulit na 'Di ba parang may duda na tuloy ang taong bayan. Ano ba? May niluluto ba sila or kinakausap pa si Yusek Bernardo para piliin lang ang mga tao na ididiin niya? So ayaw natin mangyari 'yon at habang tumatagal ito, lalong lumiliit ang tsansa na malalaman natin ang totoo kasi ganun 'yan habang tumatagal baka ang mangyari niyan, kumbaga scripted na yung sasabihin ni Yusek Bernardo. Lalo pa at hindi nga naka-livestream. No? So sabi nga kanina ng Manong Ted, bulag ang taong bayan sa nangyayari sa ICI. Tapos I think last week or 2 weeks ago ba, last week yata, no? I think someone from the US Embassy visited ICI. Aba, nauna pa yung embahador ng US na malaman kung ano nangyayari sa ICI kaysa sa atin. No? So delikado ito. Baka mamaya may interference na rin ng mga dayuhan. Pero sa atin ang basic issue talaga, mukhang hindi nagagampanan ng ICI yung kanilang sinasabi na tungkulin nila na mabilis na imbestigahan ito. Kaya mukhang sa taong bayan din nakasalalay ang patuloy na protesta at pangangalampag. Kaya babanggitin ko na rin, tuloy po ang mga plano natin na magkaroon ng malaking kilos protesta ulit sa November 30, araw ni Bonifacio. Na nag-uusap-usap na po ang iba't ibang grupo kaugnay nito kaya sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para imbitahan ng mga nanonood, mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magsagawa po tayo ng mga aksyon sa November 30 kung hindi tayo makakapunta dito sa mga aksyon sa Metro Manila. Sa ating mga lugar magsagawa tayo kahit sa bahay pwede tayo magsagawa ng sariling aksyon na pakikisimpatya sa nangyayaring ito, no? So pagbibigay diin sa
laban natin sa korupsyon. No? So November 30, araw ni Bonifacio yan, holiday naman. So sana mas maraming kababayan tayo ang makapunta. Oo, mamaya puntahan ulit natin yung iba pang mga detalye no, sa gagawin nga pong malakihang protesta sa November 30. Pero narinig na namin yung reaksyon ninyo dito sa 3 beses na pag-postpone ni Yusek Bernardo dun sa hearing nga sa ICI. Ano naman ang reaksyon ninyo dito sa naging request ni dating Speaker Martin Romualdez na ipagpaliban din yung hearing dahil naman yung sa kanya naman sa huling balita, medical procedure. Ano naman pong reaksyon nyo doon? Siyempre, kung talagang may medical procedure, ay wala tayong magagawa, mapopostpone. Pero siguro ang minimum na hinihingi natin, ipakita nila yung certification ng kanilang doktor para alam rin ng taong bayan. Kasi si former Speaker Romualdez, public figure din siya. No? So, may karapatan din ng taong bayan na malaman ng tungkol sa kanyang kalusugan, lalo na at kasama siya sa resource person, so iniimbestigahan ng ICI. So sana maging 100% transparent sila sa ano talaga yung nangyayari sa kanilang kalusugan at saka magbigay sila ng klarong timetable kailan sila sasalang. At sana pag sumalang sila sa investigasyon or sa hearing, naririnig at napapanood ng taong bayan. Actually, ito ay para rin sa kanila ng mga resource person. Alam niyo maganda pag naka-livestream. Kung sila ay babagabagin ng kanilang konsensya dahil naka-livestream, alam nila na safely pwede nilang sabihin ang lahat ng gusto nilang sabihin at hindi sila mapagbabantaan ng sinuman. At pagbantaan man sila ng sinuman, maaring mabigyan sila ng proteksyon ng mamamayan kasi kung sasabihin nila ang buong katotohanan na naka-livestream, malalaman ng taong bayan sino ba talagang may kagagawan dito at sino ang nadawit lang at sino ang nagamit lang. So yun ang panawagan natin Kaya dapat dito sa mga resource persons, sana ay bagabagin kayo ng inyong konsensya at tungkulin sa taong bayan. Of course, may mga magsasabi maraming politiko walang konsensya, pero sa tingin ko bahagi rin ng kulturang Pilipino na eventually pag nakita mo na ito ay pagtitimbang na ng alin ang mas mabigat, ang kapakanan ng bayan o ang sariling kapakanan mo o kapakanan ng iyong pamilya, eventually marirealize mo, ikaw ay bahagi lang ng bansang Pilipinas, ang dapat mong unahin ang kapakanan ng bayan. Diba? Sabi nga ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Sana piliin nila ang kapakanan ng bayan. Isiwalat nila ang buong katotohanan, sino man ang tamaan. Yun ang hinihiling natin sa mga resource persons at sa mga posibleng resource persons na sa ngayon ay hindi pa lumalantad. Kasi sa nakikita natin sa lawak at lalim ng issue, diba, mukhang maraming senador at kongresista ang sangkot. May ebidensya na para doon. Batay sa mga lumilitaw pang sulat, mga concerned citizens letter na may mga evidence din at mga larawan, mukhang hanggang palasyo ang patutunguhan nito. Ngayon, anong dapat gawin ng mga nakakaalam? Lumantad na sila ngayon. Isipin nila ang kapakanan ng bayan. Kasi sa ganitong kalaking mga krimen at pandarambong sa pera ng bayan, hindi ka panipaniwala na 1 o 2 tao lang ang nakakaalam. Napakaraming nagsabwatan dito para mangyari. Kaya sana itong mga nakakaalam, isiwalat na nila ang buong katotohanan bago pa mahuli ang lahat. No? Ngayon ang panahon para lumantad na sila at sabihin ang kanilang nalalaman. At kung gusto nila na mapatawad sila ng bayan, iyon lang ang unang hakbang. Kailangan muna ng hustisya at para magkaroon ng hustisya, isawalat nila ang buong katotohanan. Professor, may nabanggit kayo, no? Narinig na rin namin yung panawagan ninyo sa ICI. Resource person na hanggang ngayon hindi pa lumalantad. Sino po ba sa inyong grupo ang gusto ninyo na ipatawag pa ng ICI na na para sa inyo, isa ito sa key witness dito sa issue ng flood control, pero hanggang ngayon hindi pa rin na ipapatawag? Aside dun sa mga nauna na napatawag ng ICI. Sa tingin natin, no, yung binabanggit kahapon ng letter ni John Santander, no, may sapat na proof para ipatawag si Maynard Ngu. Kasi ulitin natin, 2022 pa lang ay nababanggit na yung pangalan niya related sa mga Marcos. So dapat at the very least imbitahan. Sige, 'di ba sabi nila walang power ang ICI na magpatawag talaga, hihilingin lang nila. Di subukan nila, no?
Sabi nga nila, hindi naman naka-televise ang hearing, so wala pa ring ma-violate na privacy or whatsoever. At uulitin natin yung lagi rin nilang ginagamit sa mga kritiko ng gobyerno. Kung walang itinatago, ay bakit sila matatakot na humarap sa ICI? O kaya kung ayaw nilang humarap, kung hindi nila mapaharap, hingan nila ng sinumpaang salaysay. So yan ang ilan sa mga pwede. At bukod dito, sa tingin ko, ang mga tao na pwede pang ipatawag ng ICI, lahat din ng mga senador at kongresista na nabanggit na mga naunang ipinatawag. Lahat ng sinasabi na tumanggap ng kickback, lahat ng sinasabi na malaon ay maaaring i-freeze yung assets dahil sa konektado sila sa mga nangyayari, dapat pinapatawag na yan ng ICI. No? At uulitin natin, sana naka-live. At the very least yun, yung mga senador at kongresista na nabanggit yung pangalan, kailangan silang magpaliwanag sa ICI. I think kailangan bulat-latin na rin ng ICI yung tungkol sa mga campaign donations ng mga contractor sa mga kandidato. Kahapon or 2 days ago, ang COMELEC, in fairness, ay nagsabi na marami pa silang nakalkal na tungkol dito. No? Apparently, maraming kandidato pala sa national level, pati sa party list, ang tumatanggap from contractors ng donations. So interesado tayo sa sinasabi ng COMELEC at sa tingin ko kailangan ng ICI ipatawag rin nila isa-isa yung mga contractors na yon at yung mga senador at kongresista na nasa listahan ng COMELEC. Kaya related na panawagan sa COMELEC, ilabas na nila as soon as possible yung listahan na yan. Ang sinasabi kasi nila i-confirm pa raw ng DPWH. Sa tingin ko kahit ang COMELEC kaya na nila i-confirm yon kasi nasa publiko naman ng datos sa database ng mga contractors ng DPWH. So basta may isang kontrata sa gobyerno noon o ngayon, past or present contracts, contractor yan ng gobyerno. So dapat ilagay na nila yung sa listahan at isa publiko nila. No? Kasi lahat yan nagko-connecta sa isa't isa eh. Nagbibigay ng campaign fund sa mga contractors, di eventually pag nanalo itong mga politikong to, itong mga contractors na to, namumunini na nakikinabang ng malaki sa mga kontrata. May mga initial reports na nga dyan ng Philippine Center for Investigative Journalism, di ba? Yung ginagawa ng PCIJ, dapat ang gumagawa nga niyan Ombudsman, COMELEC, at ngayon ICI. No? So, buti pa yung media, nagagampanan tungkulin. Itong ating mga ahensya, tila nagkukulang sa kanilang ginagawa. At ang nakakalungkot lang dito ay kung deliberate yung pagkukulang. Kasi ulitin ko, hanggat hindi naka-livestream ang hearings, hanggat mabagal ang mga patawag at laging napopostpone yung pagpapatawag sa key persons, ay magiging valid ang puna ng ating mga kababayan na parang cover-up o whitewash ito. At kaya lang ginawa ay para makontrol yung script. No? At ayaw natin mangyari yan. Kasi pag kinontrol yung script, edi kaunti lang ang mapapanagot. Hindi mapapanagot ang mga mastermind. Ang panawagan natin, lahat ng sangkot, dapat managot. Kahit sino pa yan, kahit nasa palasyo, kahit nasa Senado, nasa Kongreso, at saan mang lupalop ng gobyerno. Prof, ang panawagan niyo po sa ICI gawing isa publiko yung hearings, live streaming. Ngayon, nakatigil yung Senate Blue Ribbon hearings natin pero may balita nga na uupo ulit bilang chairman si Senator Ping Lacson. Ano po naman ang panawagan ninyo sa mga susunod na hearing na gagawin ng Senate Blue Ribbon? Yung sa Senate Blue Ribbon, maganda yan kung magre-resume at sa nakita naman natin, parang naka-televise naman yung majority ng hearings nila. Sana ituloy nila ang pagla-livestream para alam ng taong bayan na nangyayari. Pero sana tiyakin ng Senado na wala silang sasantuhin. No? Kasi yun ang mahirap Baka dahil sa alam nila na anytime pwede silang patalsikin ng kanilang kapwa senador, ang takot natin dito baka may santuhin sila baka limitahan lang nila yung investigasyon, ang iimbestigahan lang yung kalaban ng majority sa Senado. At yung mga kasama sa majority sa Senado na very mixed group ay baka hindi masama sa investigasyon. So ang panawagan natin kay Senator Ping Lacson ay walk the talk. Yan naman ang sinasabi niya, di ba? Stop kurakot, huwag natakot. Dati pa niyang tagline yan. Ituloy natin yan, no? So kahit sino ang madamay, gawin niya ang investigasyon. At ganun din ang panawagan natin
sa Kongreso, kung magsasagawa sila ng bukod na investigasyon, ganun din. Huwag naman maging self-serving na baka ang gawin ng Kongreso ay mga senador lang ang imbestigahan, tapos ang Senado naman, mga kongresista lang ang imbestigahan. Magmumukhang moro-moro, magmumukhang palabas ang lahat. Huwag nating sayangin ng pera ng taong bayan sa ganyang mga hearing na walang patutunguhan. Para may patunguhan yan, lahat ng sangkot dapat managot. Kaya magsimula tayo sa mga nabulgar na may senador, may kongresista raw na sangkot. So yan ang isa-isahin, yan ang idetalye. At bilisan sana nila. At sana dumulo ito sa mabilis na pagsasampa ng kaso at pagpapakulong agad sa mga mandarambong. Kasi yun ang malaking problema natin sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Ang nakukulong lang yung mga meron, yung mga operator, pero yung talagang mastermind, laging nakakawala. Napakaraming beses nang nangyari yan. At sa tingin ko, yun lang yung bago ngayon eh. Talagang galit na ng taong bayan na kahit anong gawing pagtatakip ng mga nasa poder, tuloy-tuloy ang mga protesta, halos araw-araw may protesta. At eto nga, naghahanda na sa mas malalaki pang protesta. At hindi na lang typical na rally ang pinag-uusapan. May mga kababayan tayong naghahamon na ng baka meron daw paraan na huwag magbayad ng buwis. I think si Sir Teddy Casino, actress Gina Alahar, parang few days ago nabanggit niya yun eh. Meron bang way na wag magbayad ng buwis hangga't hindi nangyayari, hindi na tatapos ang korupsyon, sabi niya. Ganun na sentiment ng taong bayan. That. Yeah, oo. Since nabanggit niyo po yan, Prof, sorry, balikan ko lang yung tungkol, mamaya puntahan po natin yan, yung mga panawagan na hindi na lang basta kilos protesta o rally ang kailangan sa nangyayari ngayon. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sinasabi niyo umaasa kayo na tiyakin na walang sasantuhin. Lahat dapat mapanagot kahit nasaan pa yan. Sa tingin niyo po kayang gawin ito ni Senator Ping doon sa magiging investigasyon na gagawin niya? With his track record, of course. To be fair with Senator Lacson, sa pagkakaalam ko, never siyang tumanggap ng pork barrel mula noon hanggang ngayon, sa pagkakaalam natin. So kung track record niyang pag-uusapan, may sapat na tapang si Senator Ping para gawin yon. So hamon natin, challenge sa kanya na ipagpatuloy niya yan. Sa tingin ko, nasa panahon na siya ng legacy building. So, walk the talk. Kung ano yung pinangako niya, tuparin niya. At obligasyon naman talaga nila sa taong bayan yan, di ba? Na walang santuhin sa mga investigasyon kasi tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Yung buwis ng taong bayan ang ginagamit sa operasyon ng Senado. So, kailangan ang Senado ang iniisip kapakanan ng bayan, kahit sino pa ang tamaan. Kahit na magdelikado ang posisyon niya, bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Huwag siyang matakot dapat. Kasi sa tingin ko, ang taong bayan na nagmamasid, ay yun din ang gusto mangyari, na walang santuhin ang mga investigasyon. So, pumanig siya dapat sa taong bayan. Yun ang hamon natin sa kanya at sa iba pang mga senador at kongresista. Sila ang magpapasya niyan eh. Since napag-uusapan na natin ang mga senador natin, nitong nakaraan naglabas ng statement ang Secretary General tungkol naman dito sa patakaran sa SALN ng mga senador natin. Doon po sa statement na inilabas, SALN summaries lang yung ilalabas. SALN summaries ng mga senador lang ang ilalabas. Kung gusto ng mas detailed, meron pa pong mga pagdadaanan ng proseso. Nabasa nyo na po ba yun, Professor? Ang una kong nabasa yung kay Ombudsman Remulla, may mga requirements sa inalis, kagaya nung hindi na kailangang pumayag muna yung politikong hihingan mo ng SALN. Ngayon, automatic na. So kailangan mo mag-file ng form, tapos 2 valid IDs, tapos may babayaran ka. So sa tingin natin, very limiting pa rin yun kasi di ba, malalaman nung politiko na nag-request ka ng SALN niya, may 2 pang ID. Samantalang yung address ng politiko, i-blur, hindi isasama. Tama naman for privacy. Pero ikaw na nag-request, malalaman nila yung impormasyon mo dahil nag-submit kang 2 ID. So, delikado yun. Sa tingin ko parang maaring masabing malilimitahan na magre-request ng SALN pa rin. At saka may bayad. So, dapat wala ng bayad. Kung ang tatanungin, kagaya ng sinasabi ng iba, alam nyo, napakadaling solusyon dito. I-scan nila lahat yan, naka-blur yung personal information, i-upload online. Walang masyadong gastos dyan.
tapos ang problema. Bahala na ang taong bayan at ang media na mag-check kung tama ang sinasabi nila sa SALN at kung may itinatago sila sa SALN na alam ng kanilang mga kapitbahay, no? So may mga ganong instances kasi na maliit lang yung dineklara sa SALN pero alam ng mga kapitbahay kung saan-saan subdivision. May bahay yan dito may 10 kotse yan dito wala sa SALN. So pwedeng kasuhan yan. So mga mamamayan ang gagawa nun kung naka-upload online ang mga SALN, pwede nilang gawin yan Iyon ang dapat nilang gawin kung talagang gusto nila ng pagbabago. Oo. Yung gusto naman ng mga senador, we appreciate that na at least improvement na, no? Maglalabas sila ng summary. Pero kulang yan Ano makikita sa summary? Baka mamayang nasa summary, yung total assets lang nila and liabilities. Pero walang detalye. Saka ba't kailangan may proseso pa? Kung seryoso sila na transparency ang habol nila, gawin nila yung ginawa ng Makabayan Block, ng Akbayan, ng Kamanggagawa Party List. Yung mga nasa minority, nakakatuwa kasi sila pa yung nagkusa na eto na ang SALN namin, buong detalye. Siyempre naka-blur lang yung address, etc. So dapat ganun ang gawin ng mga senador. Yun yung minimum na hinihingi natin sa kanila. Kasi marami sa kanila na akusahan na di ba? So may duda na sila, may duda ang taong bayan sa kanila ngayon. Kaya wag nila tayong bigyan ng summary, ang bigay nila buo kasi nagawa na yun ng mga kongresista sa minority. Sila nga nasa poder, dapat silang role model. Gawin nila dapat yung ginawa ng mga nasa minority. Kung hindi ay lalong magkakaroon ng duda. Baka may itinatago ang mga ito kaya ayaw nila ipakita ang buo. Yung sa mga senador, banggitin ko lang kasi binabanggit niyo po kanina yung sa ombudsman, yung sa senador, kailangan notarized request na i-approve ng senador bago sila mabigyan ng kopya ng SALN. So medyo mas mahirap actually makakuha ng detailed na SALN sa Senado. Pero puntahan po natin ito since sa pag-uusapan natin kanina yung tungkol sa November 30 protest, may panawagan po dito si Teddy Casino. Sinasabi niya medyo matindi yung kanyang panawagan. Ang sabi niya po dito, i-hostage na ang gobyerno sa pamamagitan ng mga paralyzing protest. What are your thoughts on this? Pati yung kanina nabanggit niyo po, panawagan ng ilang mga artista, social media influencers, hanggat wala kayo nakukulong dyan, wag muna kami magbayad ng tax. Sa tamang oras at panahon na mukhang papunta na tayo dyan. Kasi binibigyan na natin ng chance ang gobyerno, di ba? Naka-1 buwan na mula nung mga dambuhalang kilos protesta sa Luneta at EDSA at Menjola noong September 21. Naka-1 buwan na kahapon. Halos wala pa rin galawan. Sa mga bare minimum na hinihingi natin, wala pa silang naibibigay, di ba? So baka panahon na nga na mag-level up ang ating mga pag-uusapan at gagawing aksyon. Siyempre, ang panawagan ko dyan, ano man ang gusto nating gawin, mas magandang gawin ng sama-sama para tiyakin na magiging matagumpay, no? Yung tungkol sa buwis, sa totoo lang, yan ang sentimiento ng maraming manggagawa, profesional na nagtatrabaho, no? Ang mga kapwa-guro ko talagang every payday. Sa tuwing nakikita namin ang payslip, parang gusto na namin puniting malasedula at sabihin na mag-aklas na tayo. Kasi talagang harap-harapan ng pangloloko nila sa atin, di ba? Ang laki-laki ng ninanakaw nila, ang mga payslip natin, maliit na lang natatanggap natin kasi sobrang laki ng kinukuha nilang tax. Matagal na po akong tax reform advocate kasi batay sa aking mga research noon pa, no, ay ang Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking individual income tax rate sa Southeast Asia, no? Overtaxed tayo pati sa value added tax, no? Overtaxed tayo. Kung ikukumpara natin yung kinikita ng typical na Singaporean, na typical na Pilipino, sa Singapore mas maliit pa yung tax sa kanila kaysa sa atin. Alam naman natin na mas matino-tino yung system nila, no? I mean, wala korupsyon. Sa atin may korupsyon. Ninanakaw lang yung pondo. Kaya sa tingin ko valid ang mga panawagan ng ang mga kababayan natin na i-consider na yung mga hakbang na may posible bang paraan na sabihin natin na pagkaisa tayong i-delay ang pagbabayad ng buwis hanggang sa masolusyonan itong mga nangyayaring ito. Wala naman tayong intensyon na hindi magbayad Ang gusto natin, i-delay, hindi muna ibibigay sa kanila hanggat hindi nila inaaksyonan ang korupsyon. Hanggat hindi nila nilulutas itong napakalaking alingasaw problema ng korupsyon. No? So,
sang-ayon tayo na dapat nang ikonsidera ng taong bayan ng lahat ng opsyon. Kasi hindi gumagalaw ang mga otoridad eh. So ika nga ay baka umaray sila kapag ka ang usapin na ay usapin ng pera. No? Yan ang mga nababanggit. Siyempre, kasama dyan, hindi lang naman yan ang naiisip natin. No? May ang mga guro magsi-sit down strike na, ang mga manggagawa, I think weeks ago nasimula na mga lunch break protest. Mas maraming ganyan ang aasahan natin sa susunod na mga linggo hanggang November 30 at lagpas pa. Mga noise barrage sa mga komunidad, tarpaulin hanging sa mga bahay natin, walkout sa mga estudyante, tuloy-tuloy pa rin. Sa tingin ko, ang panawagan natin sa taong bayan dyan ay simple, gawin natin yung sa tingin natin ay makakatulong parang ating panawagan ay mas lumawak at mas mapakinggan ng otoridad. Okay. Mas maganda kung may kasama tayo doon sa ating pinaplano at ginagawa. At kami, ang grupo namin ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Abusado Network Alliance o tama na, at ang Kilusang Bayan kontra Kurakot na nabuo doon sa Bahasa Luneta protest noong September 21, no, yung mga initiators noon, ay willing po kami makipag-usap sa mas marami pang grupo at individual para sa mga bagay na ito. No, at susuportahan natin at magiging kabalikat tayo sa lahat ng inisyatiba ng ating mga kababayan na ang gustong mangyari ay maobliga ang gobyerno na aksyonan ang korupsyon, wakasan ang korupsyon. At syempre, pang long term, wakasan din ang paghahari ng mga korap na dinastiya. Okay, Professor, bagamat nailatag mo na itong mga napaka-importanteng punto, sa panghuli na lang bilang bahagi na rin ng ating pagpapasalamat sa iyo, reaksyon lang na maikse sa sinasabi naman ng gobyerno. Huwag kayong mag-alala dahil umuusad na ang sistema. Ang ombudsman kumikilos na, ang Sandigan Bayan, meron na silang sinasabing bagong panuntunan para bumilis ang paglilitis. Huwag kayong mag-alala. Oo, maghintay lang tayo because there is a system and the system is working. Reaction please. Ang reaksyon ko po dyan totoo naman parang bumibilis ang mga investigasyon kaugnay ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Pero may nakikita tayong pagbagal o tila pagtatakip sa posibleng koneksyon ng dinastiyang Marcos sa mga isyong ito. So kaya sa ombudsman at sa iba pang nasa gobyerno, para po mapaniwala nyo ang taong bayan na totoo yung sinasabi nyo na huwag mag-alala at kumikilos na kayo ng mabilis, ay di totohanin ninyo. Dapat wala kayong santuhin. Ulitin natin, lahat ng sangkot dapat managot, kahit sino pang dynasty. Huwag kayong mamili ng kaaway lang na dinastiya. Lahat ng dinastiya, kahit kaalyado nyo, kailangan huwag santuhin sa investigasyon. Professor David Michael San Juan, salamat na marami sa iyong pagbibigay ng panahon at paliwanag sa aming programa. Kami lubos na nagagalak sa ating ugnayan na ito para lang natin mapanatiling buhay ang damdamin ng taong bayan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon at yun nga, yung usapin ng pagpapanagot. Mabuhay ka, David. Salamat na marami.